Alam ko may bagyo. Di naman lingid sa kaalaman ko na may bagyo. Alam ko may bagyo. Bakit ako nagpapatap? Pag dinaanan ko yung lugar nyo, napunta na ako sa isang munisipyo, doon na ako inabutan ng bagyo. Doon mo na ako titigil kasi alam ko na may bagyo. Hindi naman ako nagpapa-VIP sa inyo na kung ano yung nakita yung ginawa sa akin ng Mindanao, ganun din ang gawin nyo para sa akin. Hindi naman ako ganun. Ba't ako nagpapatap sa mga LGUs natin? Para yung proseso natin tuloy-tuloy na agad. Na pagdating ko ron, di na ako magpapaliwanag na kailangan ko ng ganito, gagawin pa yung certificate of recognition bilang patunay na dumaan ako sa lugar nyo. Yan ang ipapasa natin para sa Guinness World Records. Photo op sa mga mayors natin, kung walang mayors, sa mga officers ng LGUs natin. Yun lang naman sasabihin ko eh. Napakasimple lang sasabihin ko. Yun lang ang sasabihin ko, kaya ako nagpapatap. Tapos yung accommodation, sabi ko nga, kahit sa MDRRI mo lang, okay na ako doon, wala namang problema sa akin. At di naman tayo VIP. Pinipilit nyo kasi nagkaka-VIP ako. Naglibot niya ako sa ano nyo, sa tag dito, yung boulevard nyo. 2 gabi ako naglibot yan. May kasama ba akong personnel? May kasama ba akong MPS? Yun lang naman yung ano ko kasi kung ang ganda-ganda kasi na ano yun, ang lunis ko nun eh. Sagutin ka ng ano kailangan mo dito. Magpapakilala ka, alam ko. No? Ikaw nga, kahit nagtatrabaho ka, pag ginanong ka eh, iinit dugo mo eh. Hindi ko minamasama yung lugar nyo. Wala akong sinabing ganun. At hindi rin ako nagpapa-VIP sa inyo. Sanay nga ako maglakad na ikot ko nga yung buong Luzon, isa lang ako naglalakad eh. Kung ano yung ginawa ng Mindanao sa akin, sinuklian nila ako ng ganun na pagsalubong o nagganon ang gawin nila sa akin. Kasi sanay naman talaga ako na darating ako ng LGUs natin, nakatap lang, na alam ng LGUs natin, yun lang kukunin ko, yung certificate of appearance, yun lang naman talaga. Napakasimple lang naman. Yung bagyo, may bagyo naman talaga tayo eh. Wala namang problema sa bagyo natin kasi yung bagyo, taon-taon naman talaga. Saan nga magkakasunod pa yung tatapos na andyan na naman isang bagyo. Ang hirap bang intindihin, magpapatap lang ako. Kung ano-ano na VIP. Ikot nga ako ng ikot sa boulevard niyo. May personal ba akong kasama? May MPS ba akong kasama? Kung hindi maayos lang din kasi pakitungo sa akin ng LGU dyan, hindi tayo ganito. Marunong naman ako makisama. Dayo nga ako eh. Saka isa pa, nasa pangangalaga nyo ako kasi lugar nyo yan. At kababayan nyo rin ako. Pare-pareho lang tayong Pilipino. May bagyo, nandyan ako. Sabihin pa ako na, sino ba kasi nagsabing mag-ikot ka sa buong Pilipinas? Sino ba kasi hindi sabing daanan mo yung lugar namin? Sino rin ba may sabi sa inyo na bawal mag-ikot sa Pilipinas? Para mag-set ang world record. Philippine Loop na, hindi kayo kasama sa Pilipinas. Sayang yung paikot sa akin yan. For me, I am not like other vloggers who takes the side of the LGU even if Ferdinand Dela Merce has a point. For me, the employee of the LGU of Negros that Ferdinand Dela Merced is addressing is rude. Why? Because he asked Ferdinand Dela Merced, "What do you need?" in a rude tone. Based on this video, and Ferdinand was introducing himself and that LGU employee interrupted him and said, "I know." The employee also said to the Philippine looper that, "Who told you to go here and walk around the Philippines?" For me, that particular LGU employee is a bully. That LGU employee feels like he's superior. That employee is rude and needs to be reprimanded because of his crab mentality attitude. Instead of giving the Philippine looper the certificate that is just 5 to 10 minutes to do, that Negros LGU employee made the guy wait for a day. In my opinion, not because someone works in the LGU doesn't mean they are always doing the right thing. Because in this case, that particular Negros LGU employee bullied the Philippine looper and gave him a hard time. Instead of helping a fellow Filipino achieve his dream,
That particular LGU made him wait a whole day and wasted the time of the looper. A typhoon is not an excuse for that Negro's LGU to prepare the certificate that can be made in less than 10 minutes. Because before the Philippine looper arrives in their place, they have been informed in advance. Alam ko may bagyo. Hindi man lingid sa alaman ko na may bagyo. Alam ko may bagyo. Bakit ako nagpapatap? Pag dinaanan ko yung lugar nyo, napunta na ako sa isang munisipyo, doon na ako inabutan ng bagyo. Doon man ako titigil kasi alam ko na may bagyo. Hindi naman ako nagpapa-VIP sa inyo na kung ano yung nakita yung ginawa sa akin ng Mindanao, eh ganun din ang gawin nyo para sa akin, din naman ako ganun. Ba't ako nagpapatap sa mga LGUs natin? Para yung proseso natin, tuloy-tuloy na agad na pagdating ko ron, hindi na ako magpapaliwanag na kailangan ko ng ganito, gagawin pa yung Certificate of Recognition bilang patunay na dumaan ako sa lugar nyo. Yan ang ipapasa natin para sa Guinness World Records. Photo op sa mga mayors natin, kung walang mayors, sa mga officers ng LGUs natin. Yun lang naman sasabihin ko eh. Napakasimple lang sasabihin ko, yun lang ang sasabihin ko, kaya ako nagpapatap. Tapos yung accommodation, sabi ko nga kahit sa MDRRI mo lang, okay na ako doon, wala namang problema sa akin at di naman tayo VIP. Pinipilit ko kasi nagkaka-VIP ako. Naglibot niya ako sa ano nyo, sa tawag dito, yung boulevard nyo, 2 gabi ako naglibot yan. May kasama ba akong personnel? May kasama ba akong MPS? Yun lang naman inaano ko kasi kung ang ganda kasi ano, ang lunis ko nun eh. Sagutin ka ng, ano kailangan mo dito? Magpapakilala ka, alam ko, no? Ikaw nga, kahit nagtatrabaho ka, pag ginanong ka, eh, iinit dugo mo eh. Hindi ko minamasama yung lugar nyo. Wala akong sinabing ganun. At hindi rin ako nagpapa-VIP sa inyo. Sanay na ako maglalakad na, ikot ko nga yung buong Luzon, isa lang ako naglalakad eh. Kung ano yung ginawa ng Mindanao sa akin, sinuklian nila ako ng ganun, na pagsalubong, kung na ganun ang gawin nila sa akin. Kasi sanay naman talaga ako na darating ako ng LGUs natin, nakatap lang, na alam ng LGUs natin, yun lang kukunin ko, yung certificate of appearance, yun lang naman talaga. Napakasimple lang naman. Yung bagyo, may bagyo naman talaga tayo eh. Wala namang problema sa bagyo natin kasi yung bagyo, taon-taon naman talaga. Saan na magkakasunod pa, tatapos na, andyan na naman isang bagyo. Ang hirap ng intindi, magpapatap lang ako. Eh, kung ano-ano na, VIP. Ikot na ako ng ikot sa boulevard niyo, may personal ba akong kasama, may MPS ba akong kasama. Kung hindi maayos lang din kasi pakitungo sa akin ng LGU dyan, hindi tayo ganito. Marunong na ako makisama, dayo nga ako eh. Saka isa pa, nasa pangangalaga niyo ako kasi lugar niyo yan. At kababayan niyo rin ako, pare-pareho lang tayong Pilipino. May bagyo, nandyan ako. Sabi pa ako na, sino ba kasi nagsabing mag-ikot ka sa buong Pilipinas? Sino ba kasi yung sabing daanan mo yung lugar namin? At sino rin ba may sabi sa inyo na bawal mag-ikot sa Pilipinas? Para mag-set ang world record. Philippine loop na, hindi kayo kasama sa Pilipinas, ayaw yung paikot sa akin yan. For me, I am not like other vloggers who takes the side of the LGU even if Ferdinand Dela Merced has a point. For me, the employee of the LGU of Negros that Ferdinand Dela Merced is addressing is rude. Why? Because he asked Ferdinand Dela Merced, "What do you need?" in a rude tone. Based on this video, and Ferdinand was introducing himself and that LGU employee interrupted him and said, "I know." The employee also said to the Philippine looper that, "Who told you to go here and walk around the Philippines?" For me, that particular LGU employee is a bully. That LGU employee feels like he's superior. That employee is rude and needs to be reprimanded because of his crab mentality attitude. Instead of giving the Philippine looper the certificate that is just 5 to 10 minutes to do, that Negro's LGU employee made the guy wait for a day. In my opinion, not because someone works in the LGU doesn't mean they are always doing the right thing. Because in this case, that particular Negro's LGU employee bullied the Philippine looper and gave him a hard time. Instead of helping a fellow Filipino achieve his dream, that particular LGU made him wait a whole day and wasted the time of the looper. A typhoon is not an excuse for that Negro's LGU to prepare the certificate that can be made in less than 10 minutes. Because before the Philippine looper arrives in their place, they have been informed in advance.